Pagpalang araw po, dito po tayo ngayon sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Kung tawagin po ito, permanent housing. Sa tahanan ni Tatay Ogos, tayo ngayon ay magba-Bible study. Bago tayo magsimula, siyempre hawit muna tayo sa Diyos. Hawitin natin yung ay buti-buti mo, Panginoon. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, buting Diyos na amin nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuting Diyos na amin nagmamahal, mabuting Diyos na amin nagmamahal. Praise God. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa kami po'y magbubulay ng iyong salita. Samahan mo kami sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu, siyang magpatutuo sa aming kalagitahan. Salamat po at kanilang mga manunod sa video nito. Buksan mo po ang kanilang mga puso at isip upang lahat po ay mapakinabangan namin ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tatay Ogos, chapter 16 ng Mateo. Basa niyo po Iyo pa. Chapter 16, verse 13, 14, 15, 16, 17. Yan hanggang 17. Ang kausap dito ni Jesus ay sila Apostol Pedro. Kasi nagtanong siya rito, tinanong sila Pedro kung sino siya sa kanila. Matthew 13 po. Mateo chapter 16. Okay. Mateo chapter 16, 16. 16, 13. Simulan niyo po sa 13, Tatay Ogos. 13, 14, 15, 16, 17. Hanggang doon. Kung saan sinagot sila ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ni Apostol Pedro. Yung tanong na, sino ko, sabi ni Jesus sa inyo. Okay? Pag-ibasa niyo po tayo, Ogos. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanya mga alagad, sino raw ng anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot naman sila, sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi po kayo po si Jeremias po isang mga propeta.
Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, anak ni Judas, sapagkat ang katotohanan nito'y hindi hinayag sa iyo ng sino man tao kundi ang aking Ama na sa langit. Amen. Maliwanag po yung tanong at sagot. Po, ang tanong ni Jesus kay Pedro, sino ako para sa inyo? Ang sagot ni Apostol Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So sabi ni Jesus, mapalad ka, Simon Baronas. Hindi na ito sa iyo na sino man tao, kundi ng aking Ama na sa langit. So yung pinahayag ng Diyos na yung sa pamamagitan ng bibig ni Apostol Pedro ay siya rin ang ipinangaral ni Pedro ng panahon ng Pentecostes na ang Panginoong Yesus umakyat na sa langit. Diyan na kayo. Tignan po natin ang pangangaral ng Manila Apostol Pedro nung ang Panginoong Yesus bumalik na sa langit. Ano? O, Tatay Ogos, Gawa, chapter 5, verse 42. Yan. Tingnan natin ang pangangaral ni Apostol Pedro dito sa babasahin ni Tatay Ogos. Ayan, basahin mo Tatay Ogos. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Tungkol kay Jesus ang Kristo. Amen. So, ang itong ginawa nila Pedro, araw-araw. So, sa panahon ng Pentecostes, si Pedro din po yung nangaral sa chapter 2 ng Gawa. Nang magdiwang sila ng ika-50th 50th year ng masaganang paghahani sa panahon na yon. So, sa panahon ng Pentecostes po, ang pinangaral nila Pedro ay walang iba kundi si Jesus. Sino raw po si Jesus? Siya ang Kristo. Kung ano po yung sinabi ng Ama sa tanong ni Jesus kay Pedro, yun po ang pinangaral ni Pedro. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sabi ng Diyos, sabi ni Jesus kay Pedro, mapalad ka, Simon Baronas, sapagkat hindi pinahayag ito sa iyo na sino man tao, kundi ng aking Ama na sa langit. So, tinanda ni Pedro yon. Kaya nung panahon ng Pentecostes, yan din po ang ginawa niya. Kung magpapasin ninyo dito sa Gawa chapter 5:42, araw-araw. Isipin niyo po, araw-araw sila nagpupunta sa mga templo. Sa panahon kasi ngayon, yung mga tao, mahilig sila magpunta sa mga templo. At talagang maraming tao doon sa panahon na yon. At sa mga bahay-bahay, house to house. Wala silang sinasabi sa tao, kundi ang Yesus na kanilang pinangangaral o yung Yesus na pinako sa krus, na binago ng Diyos sa ikatlong araw mula sa mga patay, siya ang ating tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. At ang nagsabi diyan mismo ang Diyos. Yung tanong na, sino ko? Sabi ni Jesus, sabi ng Diyos, ikaw ang aking anak, ang Kristo, ang tagapagligtas. So, si Jesus po ang tagapagligtas ng lahat ng tao.
Kaya kung meron man tayong ipapatotoo sa mga tao, walang iba kundi si Jesus. Isipin niyo po libong taon na po ang nakarahan sa kasaysayan nila Pedro, sila Pablo. Hanggang ngayon, tingnan nyo sinabi ni Jesus. San Lucas at Teogos. Tingnan nyo po ang sabi ni Jesus sa kanyang mga halagad noon. Noong si Jesus pa ay nandito sa lupa, hindi pa siya namamatay dito, ano? Tingnan nyo po ang pahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad noon. Okay? Sa chapter 21 ng San Lucas, basahin nyo po yung 11. 13. Pagkatapos ng 11, pupunta kayo sa 13. San Lucas chapter 21. Opo, 21. Verse 11. At saka nyo po basahin yung 13. Pagkatapos yung binasa yung 11, punta na kayo sa 13. Tingnan natin ang sabi ni Jesus. Si Jesus dito, nandito pa sa lupa, nangangaral siya kasama kanyang mga halagad. Tingnan nyo po ang sabi niya sa mga halagad sila Pedro. Okay? Babasahin ni Tatay Ogos. Sige po, pag-ibasa na po. 21. Lucas. Sa 11. 11 na muna, no? Sa 11, pagkatapos 13. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom, at magasalot sa iba-ibang dako. May lilitaw na mga makaibang bagay at mga kakilakilamot na kababalaghan buhat sa langit. 13. Yun ang pagkakataon nyo upang pagpapatutuo tungkol sa akin. Amen. Anong sabi ni Jesus? Ako ang ipatutuho ninyo. Oh. Sino nagutos? Si Jesus. Sinong kausap? Mga alagad. Kaya, ang mga alagad doon, wala silang ibang pinapatutuho sa kanilang buhay, kundi si Jesus lang. Hindi sila nagpapatutuho ng kung ano-ano. Hindi sila nagpapatutuho ng mga reliyon. Hindi sila nagpapatutuho ng mga santo-santa. Ang kinukwento lang nila sa tao ay walang iba kundi hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi si mismo ang ating Panginoong Yesu ang nagsabi, ipatutuho ninyo ako. Oh. Kaya kung meron man sa pananampalataya, ang ipatutuho natin si Jesus, kagaya ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon, si Jesus pa rin po ang pinapatutuho natin. Kasi yun ang utos eh. Kaya sa panahon ng Pentecostes, nangaral si Pedro at maraming sumampalatayang mga tao, sari-saring tao, sari-saring nationality, na 3,000 tao ang sumampalataya at nabautismuhan ng oras na yaon. In the day of Pentecost. Sino ang pinatutuho nila? Si Jesus din, walang iba. Kaya, yan ang kalakaran ng Biblia. Ang ipapatutuho po, walang iba kundi si Jesus. Eh bakit? Sino pang gusto nyo ipatutuho? Yang reliyon ninyo, malaki, maliit. Yang doktrina ninyo, maganda, hindi maganda. Hindi. Ang tagapagligtas si Jesus, kailangan yan lang ikukwento mo sa tao. Bakit? Eh mismo ang Panginoong Yesus ang sabi niya nung nangangaral dito Gusto mo makarating ng langit, ang sabi niya, basahin na lang natin. 14 ng 1, chapter 14, verse 6, Tatay Ogos. Tignan nyo kung ano sinabi ni Jesus ng panahon na siya nangangaral. Ano po? Sa 1:14, 6. Tignan nyo po ang paliwanag ni Jesus. Ang sagot ni Jesus. Sige po, pag-ibasa lang. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan,
at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Oh, ano sabi ni Jesus? Walang makakapunta sa aking Ama. Kinasa ng kanyang Ama. Mateo 6:9, Tatay Ogos. Nasa ng Ama ni Jesus. Pag-ibasa, Tatay Ogos. Kung nasa ng Ama ni Jesus. Magsuot kayo ang sandalyas, ngunit huwag kayong Hindi yan, Tatay Ogos. Mateo 6:9. Ano ba yung binabasa mo, Tatay Ogos? Yan, malalaman natin dito kung nasa ng Ama ni Jesus. Ano po? Nakita mo na, Tatay Ogos? 6:9 ng Mateo. Pag-ibasa po pag nakita nyo. 6:9. Oh. Ganito kayong manalangin. Ama namin na sa langit, sambahin nawa iyong pangalan, dumating nawa iyong kaharian. Masunod nawa iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Amen. Tama na po. Nasaan daw ang Ama ni Jesus? Nasa langit. Ama namin nasa langit ka. So, doon sa 1:14, ang sabi ni Jesus, ako ang dahan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa buhay natin ito, kaibigan, walang pwedeng magdala sa atin sa langit kung hindi yung anak si Jesus. Hindi ka madadala ng iyong reliyon yan. O sige, maging ko sa reliyon mo. Hindi ka madadala ng reliyon mo. Walang reliyon. Walang reliyon. At pinag-uusapan dito, ikaw at ang Diyos lamang, kaibigan. Yan ang sabi ni Jesus eh. Sumagot si Jesus, ako ang dahan, katotohanan at ang buhay. Oh. Kaya kung gusto natin makarating sa langit, isuko ang buhay natin kay Jesus. Yan ang ginagawa ng mga apostol nung araw. Kagaya nila Pedro, araw-araw, kita nyo? Hindi sila nagtigil ng pangangaral hanggang mamatay sila. Anong pinangangaral nila? Itong si Jesus, siya ang Kristo, o siya ang tagapagligtas natin. Kaya anong pinangaral niya yan? Marami pong naniwala sa kanya. Sa Gawa chapter 2, Tatay Ogos, tingnan naman natin yung in the day of Pentecost. Dito, tingnan natin yung pangangaral ni Apostol Pedro. Chapter 2. Sa chapter 2. Gawa chapter 2, ano? Simulan mo po sa 41. 42. Yan, Tatay Ogos. Gawa chapter 2, simulan mo po sa 40, 41 at 42. Sige po. Marami pang ninirahan ni Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas niyo ang iyong mga sarili mula sa pag-usang pasapitin ng mga masamang lahing ito. Kaya mga naniwala at pinangaral niya ay nagbautismo at nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao ng araw na yun. Inalaan nila ang kanilang mga sarili upang matuturo ng mga apostol,
magsama-samang bilang magkakapatid, magsasalo sa pagkain ng tinapay at nanalangin. Gandun lang po tayo, boss. Ayan, maliwanag, ano? Sa panahon ng Pentecostes, ang pinangaral nila, walang iba kundi si Jesus. Ilan ang naniwala? 30 tao. Isipin nyo po yan. Isipin nyo, yung 30,000 ay 3,000 naniwala sa pangangaral ni Pedro. Sari-saring lahi po yun, iba-ibang lahi yun. Ibig sabihin, ang kanilang buhay, sinuko nila kay Jesus. Sumampalataya sila. At anong aral ang kanila tinanggap? Aral ng mga apostol. Kasi sa buhay natin ito, kung meron tayong pananampalataya, kailangan aral ng mga apostol sa Biblia. At anong sabi diyan? Nanatili silang sa aral ng mga apostol. Hindi sila nanatili kung kanino-kaninong aral. Yung aral ng mga apostol ng Biblia, yun, doon sila nanatili. Kasi yung mga apostol na yan po ang mga tinuruan ni Jesus. Yan ang tinuruan ni Jesus. Tingnan niyo po si Pablo. Ang kanyang kwento sa kanyang buhay. Galacia. Tingnan niyo po yung patutuo ni Pedro, ni Pablo. Sa Galacia chapter 1. Tingnan niyo po ang kanyang salita. Sa 11 at 12. Ayan. Galacia chapter 1. Galacia chapter 1 verse 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yan, hanggang 16 na Tatay Ogos, ano? Hanggang 16 na po. Yan, pakibasa mo tayo, Ogos. Mga kapatid, nais ko malaman nyo na ang magandang balita na pinangaral ko hindi katsa ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. At hindi rin tinuturo sa akin ng sino man tao. Si Jesus Cristo ang nagayag dito sa akin. Hindi kailan sa inyo kung paano ako namuhay bilang kahanig ng reliyon ng mga Hudyo. Walang awa akong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito sa akin. Ang reliyon, ang mga Hudyo na higitan ko na maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid na kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandang loob ng Diyos, piniling niya ako bago pa naman ako pinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Nang minabuti niya hinayag sa akin ang kanyang anak upang maipag-aral ko. Pinangaral ko siya ng mga hinggil. Hindi ako sumangguni sa sinuman tao. Hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Pangganyan na lang tayo, Ogos. So, maliwanag po, no?
Ang pinangaral niya si Jesus, nang nahayag sa kanya si Jesus. O, kita nyo? At nang iyayag niya sa akin ang kanyang anak, si Jesus, upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay ipinangaral ko sa mga yentil. Hindi ako sumangkuno kanino man. Maliwanag ang sabi ni Pablo. Inihayag sa akin ang kanyang anak. Sinong anak? Hindi ba si Jesus? Maging si Pablo man. Nangaral sa Saudi, sa Middle East. Isipin nyo kung panahon na yan, oh. Nangaral na pala si Pablo sa Middle East. Sino pinangangaral niya? Si Jesus. Kaya, iyang Jesus na yan na nasa Biblia na ipinayag ng mga apostol, yan ang dapat natin tanggapin sa ating buhay, kaibigan. Hindi yung reliyon. Yung mga iba kasi dahil sa laki ng reliyon, pinagmamalaki. Hindi nyo, huwag nyo pagmalaki, walang kwenta yan. Ang importante, yung pananampalataya natin. Kung ang pananampalataya natin ay nararapat o hindi. Kung nakahayag sa Biblia, sabi ng panahon ng Pentecostes, ano sabi niya? Nanatili sila sa turo ng mga apostol. Kaibigan, turo ng apostol kaya ang iyong reliyon? Tanong lang. Pag hindi, bitawan mo yan. Yakapin mo yung aral ng reliyon ng mga apostol. Para may tama po yan. Kasi kung hindi naman sa naging mayabang tayo. Halimbawa, meron kang reliyon na kinabibilangan. At ang aral ng mga apostol, binabaliwala ninyo. Bitawan mo. Yakapin mo yung aral ng mga apostol. Huwag kang lilipat ng ibang reliyon kung gusto mo. Walang problema yan. Alam ng Diyos yan eh. Tandaan niyo po yan. Sa buhay natin ito, kailangan natin ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas, ipinangaral ng mga apostol ng Biblia. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong patutuo sa amin tungkol sa aming tagapagligtas na walang iba kundi ang iyong anak na si Jesus. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, Amen. Okay, kanta tayo, Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig.
Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon Diyos, at kinakain mo na naman kami ng aming pagkain pang spiritual. Pinagtagumpay mo po ang iyong layunin ng ang iyong salita ay mapangaral sa lahat ng tao. Kagaya dito, nandito kami sa tahanan ni Tatay Ogos sa permanent housing. Bless mo po ang bawat isa, especially ang tahanan ni Tatay Ogos at ni Nanay Claring, ang kanilang mga pamilya at mga apo. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan. Ango po sa Biblia lahat ng binasa natin. Hindi po tayo nag-anuman ng kuro-kuro. Nagbasa lang po tayo at nagpahayag tayo ng araw ng Diyos. God bless po sa inyo lahat. Yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama natin si Brother Marlon. Ayan po siya. At kasama natin si Tatay Ogos at kanyang asawa. Kanyang paring gara. Okay? God bless po sa inyo lahat. Bye.